Okay, hanap tayo ng hanap kung sino may kasalanan doon sa pagkamatay ng 44 na SAF. Ayun pala, yung peace process mismo, ang siyang nagturete sa utak ng ating mga commanders hanggang sa presidente. Nataranta. Bakit? Yung peace process, importante sa Amerikano, sa boss nila. Kaya mabuti nang mamatay ang 44 na Pilipinong kapulisan na mga kababata with an entire future ahead of them kaysa madamay daw yung peace process. Ngayon may peace of the cemetery yung 44 na SAF natin. Talagang iniiwas si B.S. Aquino. At doon sa hearing, sabi, lie detector test yung mga general. Sabi ko, lie detector test si Aquino at si Ambassador Goldberg ng US Embassy. What is your take, Cafferty, after researching again and monitoring the hearings? Well, first of all, kaya ako nakasuot ng ganito, this is my hunting gear. We are hunting for the truth here. So we agree that it is impossible, no, for these people to be not guilty because dito pa lang kitang-kita na paki-zoom in Pwede, lang po dito, dito, no? Kung makikita, no. Ito yung transcript ng text messages. Hindi kayang basahin lahat. Ito na lang naka-frame sa pula, Ayan, no? Ayan, between President Aquino and General Alan Purisima. So ang sinasabi nila, they are trying to make us believe na yung 5:45 a.m. ang first text, at 7:36 a.m. yung second text, and then 10:16 a.m. yung third text, and then after that wala na, at yung last text ay 6:20 p.m. thereabouts. So mga apat na text messages lang daw ito, tumigil nung 10 a.m. Between 10 a.m. and 5 p.m., yun yung pinakamatinding bakbakan, no? So, imposible na walang text nung mga panahon na yon. And nung kinukuha yung cellphone ni General Purisima for forensic examination, hindi niya ibinigay. So, nagtataka tayo kung bakit ganyan. So, at wala din tayong kaduda-duda na merong mga calls dyan. Hindi lamang mga text messages. Kasi kainitan nito ng bakbakan So, dapat talaga malaman natin, malagay talaga sa polygraph examination, tama yung sinabi ninyo, Kamentong, the U.S. Ambassador and President Aquino himself. Kaya kung yung huling hearing, pinalalabas nila, walang chain of command na aabot kay Aquino. Imposible yan, di ba? Pag-isipan lang natin anong mga pangyayari. Si Purisima nakialam while he was on leave. Sinong opisyales na makikinig? Kahit si Peñas, hindi makikinig doon kung walang instruksyon sa kanya na ito ang magko-coordinate doon sa mga Amerikano. At merong So, sinong pwedeng mag-utos kay Purisima? Si Aquino lang. Yes, so, nasa chain of command siya. Yes. Sige, tuloy and mo. meron po tayo ditong Doctrine of Command Responsibility sa PNP. Hindi na makikita yan, kaya basahin mo na yung importanteng mga parte. This is Executive Order 226 dated February 17, 1995, institutionalizing the doctrine of the command responsibility in all government offices, particularly the Philippine National Police. At sa Constitution nga po, malinaw na malinaw, the President is the Commander-in-Chief of all the armed forces. When we say armed forces, it does not only refer to the AFP, but also to the armed force that is known as the Philippine National Police. Ang sinasabi kasi nila, kung i-connect ang Presidente sa lahat ng operation ng police at ng military, ang dami niyan. Pati yung paghuhuli ng ilang mga kriminal dyan sa kanto ng Tondo o kung saan, command responsibility. That's ridiculous. Ito ay particular na nandiyan siya. Tauhan niya si Purisima. Anong sasabihin na this is an exception? This is not. It is an exception in the sense that may personal attention ng Presidente Aquino sa operation na to. At meron drone na lumilipad may doon, drone, Kamentong. So, real time, nakikita nila. May international dimension. Kausap ang, this is not an ordinary operation na pupwede na walang pakialam
ang chief executive ng bansa. So, nagsisinungaling lahat nito, nagko-cover up lahat ng mga nakikita natin doon sa mga hearings na yan. At pinakamatindi dito yung violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Dahil let us remember na nakasuspend si Precisely, General si Purisima, Purisima. not for anything else but for graft and corruption. Alleged graft and corruption. That's why he's under preventive suspension. Mismong presidente ang nag-violate ng order ng ombudsman. So, anong klase itong, siya dapat ang mag-execute ng laws, faithfully execute our laws, tapos siya ang nagva-violate ng suspension na binigay ng ombudsman. Pagkatapos napakahigpit nila dito sa Makati. Pero kay Purisima, mismong presidente ang nag-violate ng suspension order. So makikita po talaga natin, Kamentong, na yung BBL talaga ang binigyan ng primordial importance dito. Kaya sabi ni Superintendent Michael Jan Mangahis ng PNP, sabi niya kay Colonel Hener del Rosario, man up, sabi niya gano'n. Dahil hindi ito sasabihin ni Superintendent Michael Jan Mangahis kung hindi siya talaga nanggigigil at totoo yung kanyang sinasabi na naulinigan niya sa pag-uusap sa telepono ni Colonel Hener del Rosario at si General Pangilinan na binabanggit yung peace process. So, they were deprived of reinforcement so as not to endanger the peace process and the passage into law of the BBL. So talagang BBL ang culprit dito. Malinaw na malinaw. At ngayon kitang-kita natin, pinupush ng mga Amerikano, mga Hapon at iba pa mga dayuhan, European Union, Australia, Britain, Canada, Malaysia, yung mga pinupush talaga. NGOs. Yes, yung pati mga Oxfam, kung ano ng mga NGOs dyan, United States Institute of Peace, talagang pinupush nila yung BBL maging batas within this June of this year. So, bakit ganyan? Nawalan na ba tayo ng sovereignty? Nawalan na ba tayo ng independence? So, kitang-kita natin the subservience of this administration to foreign interest, especially to Malaysia. Bakit nga pumapayag kung tapat sa Republika itong liderato sa Malacanang at mga galamay na, kung bakit sila pumapayag na itong isyung ito ay maging hidwaan ng Armed Forces of the Philippines and ng PNP at nag-iinsultuhan nyo na yung dalawa. Correct. Di tuwan-tuwa ang Malaysia. Correct. They must be laughing sore. Nagsasakit ng tiyan nila sa katatawa sa nangyayari sa bayan natin. Katulad ng pagtawa nila dun sa Jabida Massacre na isang hoax, pero inexpose pa ni Senator Benigno Aquino Jr. At nagtayo pa ng marker doon, sila Hataman. Hataman ba yun? Sa Corregidor. Sila Dina Abad, Congresswoman Dina Abad, na asawa nitong isang Abad, and so on. Ano? And we must never forget that no country, no self-respecting country on earth has ever allowed its territory to be balkanized or to disintegrate or to lose a part of its territory for a nation state, a Bangsamoro, an Islamic nation state. The Americans even went as far as having a bloody civil war just to prevent the secession of the South from the North, so that the Union will be preserved. Pero dito talagang nakakadismaya, nakakaiyak, at kung ano pang description na gusto kong hanapin, pag nakikita ko yung mga traidor sa Republika, sa bayan, sinasaksak sa likod talaga ang ating bayan, tulad ni Ging Deles na pag siya napapagsabihan na bakit parang spokesperson kayo ng MILF. Go ahead and sue me. Go ahead and sue me. Kasuhan niyo ako. Traidor na nga. Sila pa ang mataas ang noo. Kaya, sila pa ang mataas ang kilay. Kamentong, merong pangangailangan ng ating bansa na magkaroon ng isang gobyernong tunay nakakalinga sa interes ng mamamayan at ng ating sambayanan. Dahil itong mga ito ay collaborator class to. Mula pa nung si Senator Sumulong, yung lolo, ay nagsabi na the Malaysians and the British are the owners of Sabah. Binara siya ni Senator Salonga. At ito naman si Senator Benigno Aquino Jr., yung tatay, in-expose yung secret plan of the AFP to retake what is rightfully ours, Sabah. Tapos yung nanay, tinanggal sa Constitution yung and all rights. other territories belonging to the Philippines by historic right or legal title, which refers to Sabah. At ito namang anak, hindi lamang yung Sabah, pati yung Minsopala, Mindanao, Sulu, and Palawan,
tatanggalin sa ating teritoryo. So wala po nang matitira sa ating gobyerno dito, kundi yung itong apo nung puppet collaborator sa Japanese puppet parliament nung panahon ng Hapon ditong, ano? yeah. Ano sabi? Yung kalaban dati pwedeng maging kakampi ngayon tulad ng bansang Hapon. Actually para sa pamilya niya, hindi naging kalaban ng mga Hapon. Correct. Dahil kasabwat ng mga Hapones, Oo. yung kanyang lolo si Benigno Serviliano Aquino Senior. the first, the first ba, di ba? Yeah, oo. Senior, ano? At naging pinuno ng Kongreso, yung conversion ng Japanese puppet government na Kongreso o Parliament na Kalibapi. Founder ng Kalibapi, at Kalibapi. nung namatay siya ay hindi pa siya nakiklear. Wala okay. pang amnesty noon at hindi pa yung kaso niya ay hindi pa nadidinig. Kaya hindi katulad ni Arturo Tolentino na pinagbintangan ng collaboration ay sa korte na patunayan na wala siyang Na-clear kasalanan. talaga siya. Oo. So talagang may Hindi history. amnesty si Arturo Hindi Tolentino. amnesty. Na-clear siya. Oo, hindi siya pumayag ng amnesty. Yung iba nagka-amnesty. Oo. Si Rojas Lahat nagka-amnesty. sila, Oo. lahat. Pero si Benigno Senior, kahit amnesty wala. Wala, hindi niya inabot kasi namatay siya. Namatay siya. So hindi na-clear. Talagang collaborator pa rin. Namatay siyang Japanese collaborator. At yan ay malinaw sa ating history at kaya dapat nating labanan itong Bangsamoro Basic Law sapagkat ito'y panloloko lamang ng Estados Unidos. Ang talagang gusto nila dito ay yung langis, yung natural gas at yung uranium. At yung teritoryo ng Minsopala, Mindanao, Sulu, and Palawan, which is strategically located in the major shipping lanes of the world. Not only shipping lanes but also naval routes. Kaya kokontrolin nila ito. Kaya alam naman natin, hindi naman ito sekreto, yung tinatawag na Asian pivot ng Estados Unidos kung saan i-encircle nila ang Russia at saka China or tinatawag na containment policy. Kaya gustong-gusto nilang mahiwalay sa Pilipinas itong Mindanao, Sulu, and Palawan. Pag ito'y Bangsamoro na, hindi na ito bansa ng mga Pilipino. Bangsa na ito ng mga Moro. Bakit pumayag? Ng MILF. Yes. Kasi may Moro o Muslim na hindi naman kasama dyan. At yung mga Muslim na hindi MILF, hindi sila pumapayag na tawagin silang Moro. Because Moro is a pejorative term. That's right. Hindi kami Moro, sabi ng mga tausog. Kami mga Pilipino. Ay tanungin natin sina Altila, sina Abraham Ijirani. At saka by the way, nasurpresa ako nung nabasa ko si Firdausi Abbas ay nagsalita na yung pwersa ng MILF ay mahina na. Correct. And sa totoo, hindi alam na maraming tao. Ang liderato niyan ay mga mas matanda pa kaysa sa akin. Kaya pwedeng sabihin ni Abbas, talagang humina na yan. Yes. At Huwag tayong magpasindak dahil walang pwedeng ipanakot sa atin na yung MILF. At yung sinasabi nila Deles at saka ni Ferrer na pagka hindi natuloy ang BBL, baka maging ISIS ito, ay matagal ng ISIS yung mga yan. In fact, pinagpapapatay nila yung mga civilian right after the Supreme Court declared the MOA AD as unconstitutional. Pinagpapapatay nila yung mga civilian, walang awang pinagpapapatay nila. Sinunog nila yung mga bahay ng mga civilian na unarmed, walang kalaban-laban, at pinatay nila yung mga livestock, sinunog nila yung mga crops. So matagal ng ISIS itong mga ito. Namugot ng ulo ng 14 Marines noong 2007, 19 Special Forces noong 2011, at ngayon naman sa Mama Sapano, 44 ang pinatay ng walang kaawa-awa. Kitang-kita natin sa video. Huwag tayo magpasindak dyan sa mga pananakot na ginagawa nila, Deles. Ang ISIS po, nasugpo na sa Tikrit. Correct. Ng kombinasyon ng Iraqi and Iranian forces. Kung nasindak ang Iraqi government at Iranians, nakapagtatag na ng bagong estado, yung ISIS. Huwag po tayong mag-surrender sa mga pananakot nitong mga to. Kaya ang tunay na terorista dito, yung mga nagsusulong ng BBL na nananakot na pagka hindi natuloy ang BBL, magkakaroon ng ISIS sa Pilipinas. So ito yung mga tunay na terorista na dapat sana kung meron tayong matinong gobyerno, sila yung aarestuhin sapagkat sila yung mga traidor sa bansa. Sila yung malinaw na kumakampi sa Malaysia. Sila ang dapat ikulong, sila ang dapat na bitayin pa nga kung nararapat sapagkat sila ay nag-traidor sa ating bansa. Ngayon, sa yanig ng mga nasa Malacanang, umuugong ngayon na magkukumi, sariling ku sila, di ba? Ano bang monitoring natin sa
mga grapevine ngayon? Of course, nandyan yung posibilidad na gagawin nila yan. Pero salamat kay Senator Francisco Kitatad at binulgar niya yan. So wala nang maniniwala pagka ginawa nila yan. Bistadong-bistado na at napakalumang style na yan. Hindi na yan paniniwalaan. Ano? Pagtatawanan lang yan ng taong bayan at walang maniniwala dyan. Kaya kung ako si Noynoy, ay maigi pa ay tapusin mo na lang yung iyong termino, pabayaan mo magkaroon tayo ng malinis na manual election at wag ninyong dadayain katulad nung ginawa ninyong pandaraya kay ERAP noong 2010 na hanggang ngayon hindi ninyo pinapakita yung source code. At nasaan ang source code? This is already 2015. That was 2010. It's supposed to be exposed to the public before the election. So makita natin ang talagang natataranta na sila, hindi na nila malaman kung ano yung kanilang gagawin para mapagtakpan yung kanilang mga karumal-dumal na krimen laban sa ating republika. Isang huling puntos dito at ewan ko kung nakamonitor ka sa radio program ko mga nakaraang araw. Sabi, after consulting with various political movements, sabi ko baka mas maganda magtaguyod tayo ng kandidatura ng isang tanyag na Muslim na laban dyan sa Malaysia at para sa integridad ng bansa natin. Na-monitor mo? Anong reaction mo? Well, dapat naman talaga no kasi nung panahon na meron tayong two-party system, parati tayong May merong Muslim. Oo. Kaya dapat ibalik natin 'yan. Nandiyan sina Abraham Ijirani, sina Altila, mga karapat-dapat na mga Muslim brothers natin 'yan na nasa Senado. Ito, we have our last 50 seconds. Ang mungkahi ko, pag-aralan ng bayan, na itaguyod, non-partisan, consensus candidate, si Princess Jaisal ng Sultanate of Sulu dahil nakita natin kung paano niya ipinaglaban yung Royal Army of the Sultan noong 2013, nung bumalik sila sa Sabah at hinarap ang Malaysian Armed Forces, tinalo nila ang Malaysian Armed Forces. Ang problema, yung kanilang mga taga-Malacanang dito, ang siyang kalaban nila, sa likod nila, sinasaksak sila. Abay, nagpadala pa ng note verbal sa Malaysia. Kundi ba naman ng mga walang ya itong mga ito, na i-review daw nila, quote-unquote, i-review nila yung Philippine claim sa Sabah, no? At yung ating protest nung 2009 sa United Nations. Well, ito subject for another discussion. We have to say good night and goodbye sa ating mga taga-panood. And we hope you can help spread this discussion, on how we will resolve this BBL. At tapusin na yan. So, until next week, we'll see you again and have a good night. No to BBL.